Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Mahigpit nang binabantayan ng Department of Health at Department of Agriculture ang kumpirmadong kaso ng melioidosis sa probinsya ng Siquijor. Ang melioidosis ay bihira ngunit seryosong impeksyon sanhi ng isang bakterya na nakukuha sa kontaminadong lupa o tubig na nagdudulot ng panganib sa kalusugan. Nagtalaga na ng surveillance team ang Bureau of Animal Industry at DA Regional Field Office of the Negros Island Region sa mga apektadong komunidad. Ito'y upang makontrol ang pagkalat ng sakit sa mga hayop at paligid. Inaabisuhan din ng mga apektadong residente na bumili lamang ng karne sa may mga valid inspection certificate at hindi muna hinihikayat ang pagkonsumo ng hilaw o unpasteurized milk. Samantala, nagkaroon umano ng pagtatalo sa pagitan ng opisyal ng Defense Department at AFP at ilang mga Chinese journalists. Ito umano ay dahil sa pagbabaliktad ng naturang mga journalists sa totoong istorya na kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito ang ulat. Isiniwalat ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nagkaroon ng mainit na pagtatalo kasama si AFP Chief Romeo Bronner Jr. sa pagitan ng ilang batang Chinese journalists kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ilang mga Chinese journalists ang lumapit sa kanila nitong May 30. Ngunit may kailangan pa silang lakad kaya hindi na sila nakapagbigay ng oras para sumagot sa kanila. Dahil umano dito ay inakusahan ng isang article sa isang pahayagan sa China na umiiwas umano ang Pilipinas sa usaping West Philippine Sea. Kaya naman sa isang video kasabay ng Asia's Premier Defense Summit noong May 31, pinalagan nila ang umano'y pambabaliktad ng naturang Chinese journalist. Paggigiit ni Bronner, lumabag sa protocol ang mga journalist at kumuha lamang ng piling mga kuha na ginamit sa kanilang artikulo. Mariing iginiit na Teodoro na ang Pilipinas ay may karapatang ipagtanggol ang soberanya nito at hindi dapat magpaapekto sa propaganda ng China. Binigyang din niya na ang mga hakbang ng Pilipinas ay alinsunod sa batas at hindi dapat ituring na pagpapataas ng tensyon sa naturang issue. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Formal namang nagtapos ang debut campaign ng Filipina tennis sensation na si Alec Ayala para sa 2025 French Open kasama ang Mexican duo na si Renata Zarazua. Ito ay matapos mapayuko ng winning pair na sina Russian player Anastasia Potapova at Serbian bet Olga Danilovic sa second round ng women's doubles sa Roland Garros campaign sa scores na 1-6 at 3-6. Gayunpaman, nakapagtala namang muli ng kasaysayan ang 20 years old na tenista nitong nakaraang linggo. Makaraang maging kauna-unahang Pilipino na nanalo sa main draw match ng Grand Slam tournament kung saan nadaig ng duo ang koponan ni Emily Appleton ng Great Britain at Yvonne Cavalier-Reimers ng Spain sa opening round. Samantala, mula sa highest rank na nakamit ni Ayala na rank 69, bumaba ito ng 4 dahilan para mag-settle sa number 73. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.